Banting Paolo si Nanay Jaisel, anong epekto sa pangyayaring yan? Anong naging epekto sa iyo mismo bilang nanay at sa pamilya mo? Siyempre. Malaki po talaga, sir, kasi wala akong kita. Ako lang naman po yung naghahanap buhay para sa mga anak ko, tsaka nag-aaral po sila. Hindi ko na po maibigay yung mga kailangan nila sa school po. So, paano Nanay Jaisel yun, yung mga ganon? Siyempre, sabay-sabayan, di ba? Habang binabantayan mo, inaalagaan mo si RJ, siyempre, hindi naman tumitigil yung pangangailangan ng mga kapatid niya, 'di ba? So paanong ginagawa natin dahil kailangan mong tumigil sa trabaho dahil diyan kay Kasi RJ. partner yan, siyempre may panggastos din sa pang-araw-araw yan. Bukod doon, may mga tuition niya kahit paano, di ba? Dahil 6 ang nandun. So, paano ka naglalagari? Sige nga. Nanghirap, sir. Sa ospital naranasan ko 2 araw, wala akong kain. Kasi wala naman pong kahit sa side ng asawa ko, wala pong nagbibigay ni piso po. Dapat sana sabi ko sa kanila kahit hiwalay na kami nung kapatid nila. Kahit man lang sa bata. Naisip na yun, pero hindi po eh. Sagot po nila, cargo ko po kasi nasa poder ko daw po. Hindi na po ako ulit nanghingi. Tinitiis ko po talagang hirap. Ganun pala yun. Pag wala sa poder mo, kahit anak mo, Bala ka sa buhay mo. bahala ka sa buhay mo. Ang galing mo. Di ba? Binabati kita. Kung sino man hindi namin kilala yung asawa, congratulations, binabati kita. At kita mo nangyayari ngayon sa pamilya mo, hindi ka ba nag-iisip, di ba? Opo. Katwiran niya yun, kahit anong paliwanag ko na, kahit man lang sa bata po. Kahit hindi na ako isipin, sa anak na lang namin, yung katwiran niya talaga, yun na lang eh. Nasa poder ka daw po, cargo ko daw po yung lahat-lahat ng kailangan ng mga anak ko. Pero Nay, kagaya niyan, 7 anak mo, magkano ba dapat meron ka buwan-buwan para maitaguyod sila? Paano mo naiipon niya? May nagkaroon ka pa ng ganyan? Paano, Sir, nairaos ko na yung mga anak ko nung hingi ako ng tulong, ganun. Nakarating po kami dito ng Maynila, nag-ipon po muna ako ng pamasahe namin kasi mahal po. Tapos yung mga anak ko, sabi ko sa kanila, tiis lang sila kasi alam naman nila na ganito yung sitwasyon ko, wala akong trabaho. Nung may trabaho naman ako, lahat ng kailangan nila. Kahit walang matira na sahod ko, andun sa kanila na itatawid mo. Opo. So ito, kaya ka nakipagsapalaran sa Manila, tama ho ba dahil sa iyong anak? Opo. Kahit walang-wala po talaga, gumawa ko ng paraan, nanghingi ako ng tulong kahit parang nanlilimos na po ako. Mairating ko lang po yung anak ko sa PCMC. Ginawa ko po yun. Ginawa nyo. Pero ngayon po sa PCMC, no, kapag iyan po ba kailangan agarang maoperahan siya at magkaroon ng endoscopy? So pag naka-schedule na po yung endoscopy niya sa 30 po. sa 30, August 30. Lapit na. Endoscopy pa lang po yun. August 30. Hindi pa po pwedeng mapadali yan. Baka Hindi kaya. po, 2 weeks po yung... Bakit daw po August 30 ang yung pulmonya niya po. 2 weeks. meron pa pneumonia. So may treatment. May treatment pa siya sa pulmonya niya. Na-develop, Opo. nagkaroon ng pulmonya. So pag na-endoscopy siya, I-schedule po yung Operasyon. opera niya. Ang endoscopy kasi, di ba, Kabante Paolo, para masilip Masilip ng yan. mga espesyalista, ano ba nangyayari dun sa loob ng bituka para alam nila ang management ay paano nila ooperahan yan kung kailangan operahan. Yun siguro yan. So medyo magtatagal pang ilang linggo yan. Pagagalingin muna yung kasi pneumonia. prone siya, mababa yung Tapos kailangan daw po bumalik muna yung katawan niya sa dati. Yes. Bago po siya endoscopy kasi baka di daw po kayanin. Kasi papasok sa loob yan. Opo. Pero ano po ba si RJ, napagsalita siya? Opo, hindi lang po siya nakakaintindi ng Tagalog. Pwede nga tanongin mo kung kamusta siya? Kung ano naramdaman niya ngayon? Check. Kamusta ka kung ano yung nabasag? Anong masakit sa'yo, ma? Ha? Ba? Anong masakit sa'yo? Ha? Hindi siya kasi Ayaw po magsalita pag may ibang tao. Nahiya. Siyempre, alam mo, nanay, sa edad niya nga 4 taong gulang, dapat siya naglalaro lang eh. No? Ini-enjoy lang niya yung kanyang pagiging bata. Pero sa kasamang palad, aksidente, di ba? Hindi pa iwasan, di ba? Aksidente yan. So, ang tanong ko lang ngayon paano ka umabot sa punto na pumunta ka from Romblon, pumunta ka ng Maynila, paano mo natuklasan itong Ako Bicol? Paano ako minalaman naman? May narinig lang po ako doon sa mga kapwa namin na pasyente. Pasyente, Opo. doon. Tapos nag-isip ako baka makatulong po.
Tapos, yun, naisip ko rin po, mag-try po. Hindi naman masama mag-try. No, hindi kasi Nanay Jaisel, talagang ang PCMC, suki kami dyan, maraming natutulungan ng Ako Bicol Party List dyan. Kung kaya't siguro, sinishare din nila yung blessings sila Opo. na pumunta ka dito, Nanay Jaisel, baka ito makatulong para kay RJ. At ito na nga, fast forward. Nagpunta, nagbaka sakali si Nanay Jaisel, nag-submit siya, at yun, nakita ng ating mga staff yung kalagayan ni RJ. So, nung Ayun. pumunta po kayo doon, kasama niyo si RJ? Opo, wala naman po ako mapag-iwanan Iwanan. doon kasi yung anak po ng tiyahin ko ay pumapasok po. So, doon kayo nakita na aming mga Anghel de la Guardia, no? Oo, Angel de la Guardia. Oo. Nang makita kayo doon, nakita kaya agad ay kayo nandito na, di ba? Mm. So, ito, partner, paano to? Nagbakas sakali, tumawid dagat. Nay, sabihin mo, gaano katagal ang biyahe from Romblon to Maynila para makapunta ka rito? Umalis po kami doon ng Miyerkules ng 7 a.m. Mhm. Dumaong po kami ng pier ng Lucena is 2 a.m. na ng Webes po. Tagal, di ba? Then nagbiyahe po kami 4 na oras hanggang Bus. Opo, hanggang PCMC. Dumating po kami ng PCMC is 2 p.m. ng Webes po. Oh, di ba? Kasi imagine mo yun na, Nay, di ba? From Romblon, tawid dagat, ilang oras yun, then biyahe na naman ng bus, by land, diretso na sa PCMC, no? So, kita mo yung dedikasyon na talagang kailangan ng dalhin doon, ano? Opo. Hindi na po ako tumigil dun sa anak po ng tiyahin ko kasi po kailangan po talaga ng anak ko yung swero po. Yun lang po yung opo. Diniretso ko na talaga kahit hilong-hilo po ako kasi sa barko. Oo, nakakahilo yan. Oo. Diniretso ko na talaga para maswerohan lang po ng ang anak ko. Then sa ICU po, tumagal pa po kami ng 2 gabi na nakaupo lang po. Okay. At least po may swero yung anak ko. Pero, Oo. kahit naman sino gagawin para sa anak. Pero dahil dyan na kasamang Alvin, kabating Alvin, ano bang magiging magandang balita mo kay nanay at hindi man lang Oo. nasayang kanyang pagbiluwas? Oo. Ay, Nanay Jaisel, magkano ba ang sinasabi ng iyong doktor sa PCMC para ayusin ang kalagayan ni RJ? Sa ngayon po, may natitira pa po kaming deal na Okay. na kailangan bayaran ko po within 1 month. Pwede ba naming malaman na Nanay Jaisel Oo, Jaisel Nay. yan? Kung Para makita natin. 121. Okay. May point pa, hindi ko na po. may endoscopy, wala pang endoscopy yan? Wala pa po. So, kailangan ng endoscopy dyan? Opo. Tapos ba nung palabas na kami, sinabihan ako nung doktor ng anak ko na mag-ready po ng 20K para po sa Endoscopy. yung operasyon. Operasyon na. Okay, operasyon. Endoscopy, 121. Yung operation Kasama na doon? Sabi mo 20 plus. Opo. Okay. Lilikom ka ng mga 150 siguro niyan para Oo, sarado oo. yan, di ba? Oh, ganito, Nanay Jaisel, hindi napagod, hindi ka na siguro, yung pagod mo pala, yung pakikipagsapalaran mo mula probinsya, PCMC, hanggang sa makarating kami, nagsabi sa iyo na ang mga Ako Bicol Party List ay tumutulong no, sa mga kabataan, sa mga bata, lalo na sa katulad ni RJ, sasagutin na yan ng Ako Bicol Party List, ano, bibigyan ka ng tulong medikal, no? Yung mga iniisip ko na yan, na mga pagpapa-opera, yung endoscopy na yan, gamot, hospital bill mo, lahat ng Check-up. sinabi mo siguro, sasagutin na yan ng Ako Bicol Party List, okay? Opo. Ang masasabi ko lang po ay maraming salamat po sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldi po. No. Maraming tulong na po yun sa amin. Pati na po yun. sa anak ko. Oh, yan. So makakaasa ka ha. So paglabas mo rito, may staff po kami diyan. Ayusin yung papeles ha. Sige po. Tsaka si RJ, nako patabain mo yan at kailangan gumaling Yun agad nga yan. po, kailangan ko din po yung gatas niya. Kung andun po kami sa PCMC, may libre po Libre. doon. Ngayon pong labas na kami, kailangan po talagang bumili ng gatas. So mag-focus ka, Nanay Jaisel, sa pagpapalakas ng katawan ni RJ para ready siya doon sa gagawing operasyon, no? Kasi partner, hindi rin siya makapagmas kaya siya nagkakasakit dahil nga may sweldo Meron siya. din Hindi siyang rin makapag- NGT, oh. So medyo ilayo-layo mo lang doon sa maraming tao at sa ospital ha. Para Okay. umayos na ha. Opo, Okay. maraming